Lumakas pa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon ay isa ng tropical storm. Muling namataan ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Jangmi sa layong 1,300 kilometers silangan ng Mindanao. Ito'y may taglay na lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot ng 80 kilometro bawat oras. Kapag tayo ng pag-asa, posibleng pumasok ang bagyo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mamayang gabi, tatawagin ito sa pangalang Domeng. Inaasahan ding lalakas pa ito bilang severe tropical storm at posibleng maging typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa loob ng Philippine Sea. Si Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Lian. Good morning. Po, Sir Angel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, dumadalas na nga po yung mga thunderstorm activity sa buong bansa. Samantala ngayon nga po, meron nga po tayong nakataas na thunderstorm advisory sa may Rizal at Batangas. Inaasahan natin yung mga panandili ang buhos ng ulan, mga 2 to 3 hours po. Ngunit doble ingat pa rin dahil katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang ating inaasahan. Yung mga thunderstorm activities natin dumadalas po dahil dito sa paunang ihip ng habagat o itong southwesterly wind flow na ngayon ay magdadala ng mga pag-ulan at meron din nga pong mga kaulapan dito sa Palawan, sa may kanlurang bahagi ng Visayas, maging sa may Mindanao. Sa nalalamig bahagi din ng Mindanao ay naapektuhan naman po ng trough o yung extension nitong mga ulap ng bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa Metro Manila naman at nalalamig bahagi ng ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap ang ating panahon at mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Update po muna tayo dito sa bagyo nating binabantayan sa labas ng PAR. Ito po yung huling namantaan, 1,195 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tropical Storm Jangmi po ito, international name niya, at may taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon nakikita nga natin na papasok po ito na ating PAR, posible po mamayang gabi o bukas ng madaling araw at tatawagin po natin sa pangalang Domeng. Hindi natin ito inaasahan na magla-landfall, less likely po. Ngunit mapapataas niya po ang mga pag-alon, especially sa areas ng extreme northern Luzon, kaya't posible din po tayong makaranas ng mga pabugsong hangin dyan at mga gale warning sa susunod na mga araw. Aside po dyan, ma-enhance nito o mapapalakas yung paunang ihip ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Yan lamang po ulitas mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Lian, yung ulan sa Mindanao magtutuloy-tuloy. Yes po, tama po. Hanggang sa next 4 to 5 days, nakikita natin na magtutuloy-tuloy po ito. Ilang araw na umuulan doon, talaga ang lambot na ng lupa eh. Possible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, doble ingat po at manatiling nakatutok din sa mga updates na Pag-asa. Kailan ang labas ni Domeng? Linggo? Possible po yung labas ni Domeng ay sa Monday or Monday pa. Sunday evening. Opo. Monday, mukhang magtatagal. Opo. Pero sa nakikita natin na medyo malayo po ito, yung sentro sa mga kalupaan natin, possible na sa may Philippine Sea lang at magno-northwestward o northward pa tungo po sa may Japan area. Pero, ngunit medyo malakas nga po yung posibleng maging intensity nito. Highest intensity na maaari pong ma-develop itong bagyo ay maging typhoon din. Oo, pero kaya lang ang lawak na circulation niya rin eh. Yes po. So, yun nga din po, baka sa nakikita nga natin, ma-enhance nito yung habagat. So, yun po yung magdadala ng mga pag-ulan talaga ngayong araw and over the weekend also. Pero kulang pa rin yung mga parameters para madeklara natin pag simula na ng tag-ulan. Opo. Sa ngayon, hindi pa nga po nasa-satisfy yung requirements natin para madeklara yung simula ng habagat. Ngunit, sa nakikita natin, possible po by first week of June talaga yung declaration natin ng habagat. Nako, kung kailan magsisimula ng klase, kaya lang, wala naman talagang tayong choice. Yun yung schedule eh. Anyway, Ma'am Lian, maraming salamat ha. Ingat po kayo. Maraming